Congratulations. We can now all say that you've made it. This is the peak of your career as a political analyst, no? Ito yung kanyang description sa kanya, tama ba? Self-styled political analyst. He will now go down in the annals of Philippine history as the self-styled political analyst that ruffled the feathers of the Chinese embassy, What do you think, Secretary? Ibang isin natin, ah. Well, siguro dapat pinakilala mo ako sa kanila, Christian. Dahil kung kilala nila ako, ay marirealize nila, nag-enjoy ako sa ganitong klaseng insultuhan. No? Ganun ba? Sinabi nila na self-styled political analyst, no, na medyo vulgar magsalita at insulting magsalita. Totoo naman yun, di ba? Nag-agree ka naman doon, di ba? So, bastos. pero tatawa ko. Oo. Dahil mismo yung title nung column ko na binabanata nila, ang title ay Political Heckler. No? Walang presumption na siya ay political analyst. Heckler nga eh. At ang heckler, vulgar talaga at saka insulting yung mga yan. Diba? Kaya nga heckler eh. Kaya nga nag-enjoy ako kung hindi nila alam dito sa kanilang mga atake. Pero ang konteksto naman ito, Christian, ay naasar lang ako dun sa mga banat nila sa ating mga senador, Senador Kiko, Senador Risa, sa ating mga kongresista, Congresswoman Laila de Lima at Congressman Chel Jokno, at yung ating pati si Erwin Tulfo. Pati si Erwin Tulfo. Pati si Senator Erwin Tulfo, at saka yung ating spokesperson ng Coast Guard, si Commodore Tariela, at si Secretary Kibo Chodoro ng ating SMB. Medyo napika lang ako na, yun nga, sabi nga ni Christian, very condescending, no? Medyo barumbado, unbecoming of a diplomatic agency katulad ng Chinese Embassy. Kaya gumawa ko ng article every Sunday, sabi ko lang, bakit naman itong mga Chinese ay trolls in suits, mga trolls na naka-Amerikana, bakit naman ganyan sila magsalita? So medyo pinaliwanag ko, no, yung kanilang mga banat. Sinagot ko ng kaunti. Tapos alam mo naman, yung mga sagot ko walang kwenta naman yan. No, kumpara doon sa ating mga senador at saka kongresista. Aba, on the same day na lumabas yung column ko, sumagot na sila. Ito nga, yung binabanggit ni Christian na self-styled political analyst. Sabi nga nung isang head ng CHED yesterday, ang political analyst ay dapat graduate. Dapat may MA at saka doctorate. Dapat may nasulat na libro. Dapat nagtuturo sa universidad. Tama naman siya. Kaya nga hindi ko tinatawag yung sarili ko na political analyst. Kaya nga political heckler na lang. Kaya, ayun, yung mga atake nila ay sinagot ko uli kahapon na sabi ko sa kanila, naka-agree naman ako, pero kinonfirm ng Chinese Embassy yung aking sinabi sa column ko na sila ay mga trolls in suits. Dahil yung kanilang sagot ay sagot ng isang troll. Kaya sabi ko, salamat for your confirmation. Tapos kinorek ko lang yung kanilang idiom dahil sabi kasi nila, hyenas in sheep's clothing. Sabi ko parang kung mga insulto sila, kung atake sila, ayusin naman nila yung kanilang idiom. Sabi ko gano'n. Among other things, na sabi nila ay nagpapa-importante daw ako. Nobody naman talaga daw ako. I agree. Pero nagulat ako na sinagot nila ako ng 8 paragraphs. Tumaas yung aking self-esteem. Hindi pala ako nobody. Dahil kinailangan akong banatan using 8 paragraphs sa Chinese Embassy. Et cetera. Aba, today, sumagot sila uli. Sen, may tanong lang ako. Sen, I may be wrong pero I may be wrong, hindi ako perfect. Ang bilang ko 9 paragraphs Baka nagkamali lang ako ng
8 lang Ah, ba? ang bilang ko kasi 8 eh. Baka sinama mo yung title. Hindi, baka Anyway, nagkamali ako ng pagdugtong kasi in-screenshot ko lang eh. Baka nagkamali ako. Okay, anyway, we'll go oo, with 8 paragraphs. Kasi napaka-importante po no? Pag meron pa pong nadagdag na isang paragraph, talaga mas tataas po importansya ni Senator Edo. correct, Oh, correct. Yung okay. 8 nga, sobra ng taas eh. Hindi Mm. mo na nga ako maabot almost, no? No? Muntik na. Ibig sabihin, kahit katayin mo ako, medyo mataas pa rin ang konti. Oo, Kaya, talagang kanina, binibida kita, Sen Edo, sa lahat ng kakilala ko. Uy, kilala ko yan. Oo, ganun ako ka-proud. tapos, yung sagot nila kanina, natatawa ako dahil ang focus ng sagot ng Chinese Embassy ay yung idiom. Yeah. Hindi ko daw naunawaan yung difference between a hyena and a wolf. Mm-mm. No? At nilagay pa nilang picture yung Lion King. Yung mga hyena na kalaban ng Lion King. Kaya tawa ko. Sorry, medyo nalito lang ako na mali yata yung Hmm. konteksto ko kanina. Ito kasi yung sagot ng Chinese Embassy, no? Oo, Sabi ng basahin mo deputy lang. spokesperson, Hmm. you don't even know the difference between a wolf and a hyena, yet you want to teach idioms? Maybe start by looking up wolf and hyena online before lecturing anyone. Ano uli yung subject ng reaction na ito? What did you exactly say? Sorry ah. Ha? Well, sabi ko lang sa kanila, baka mali yung kanilang idiom na hyena in sheep's clothing. No? Ah, okay. Dahil unang-una ay Dapat wolf. yung hyena kasi sa Africa yan. Wala masyadong maraming sheep sa hyena. Dahil yung mga hyena kasi, mga kanyan scavengers. Ang kinakain yan, yung mga patay na naiwan sa kalsada Mm. o sa gubat. Mm. Diba? Yung wolf, talaga mga hunters yan. Kaya nga, ang tawag ng China sa kanilang diplomacy, wolf Wolf diplomacy. diplomacy. Oo, very positive yan. Siguro ayaw nilang gamitin yung wolf para banatan ako. Kaya ginamit nila yung hyena. Tapos kinorek mo, Sen Edu. Tapos kinorek ko lang. Nagalit. Sumagot ulit Nagalit. today. Di Mm. sinagot ko na lang na natawa lang ako sa sagot nila. Ang nilagay kasi nilang picture yung Lion King eh. Oo nga eh. Medyo... No? Ibig sabihin, may kasamang, yung kanilang statement, may kasamang cartoons. Oo. Sen, diyan kita kakampihan talaga. Kahit saan tayo Oo. makarating. Kakampihan kita yan, Sen. Maling-mali na naman China. Maling-mali yung China talaga rito. Isipin niya naman, no? Ilalagay mo yung mukha ni Mufasa rito. Si Mufasa to, di ba? Tama ba? O si Oo. Simba? Oo. Huwag na huwag niyong gagalawin si Mufasa. Nilagay nila, hindi yan hiwalay. Kasama yan sa kanilang statement. Oo, kasama. Tapos lion to, pinag-uusapan na hyena at wolf. Oo nga. Kaya natuwa naman ako. Pero ang sabi ko naman sa, bagamat binanatan ko yan, yung sagot nila, yung last paragraph ko, ang sabi ko lang, they completely missed the point. Totoo. Ang usapin kasi rito, yung kanilang aggression, yung kanilang invasion sa ating territory against international law. Yeah. Yun yung pinag-uusapan dapat. No? At hindi itong mga self-styled political analysts, a nobody, pretending to be important. No? Yung ganun ba? Sen Edu, Mm. that's precisely what they're trying to do. At least sa aking hamak na pagtingin dito sa issue na ito. Mm. That's exactly what they're trying to do, 'di ba? Kasi they cannot answer, they cannot clearly, they cannot justify the wrong that they have been doing dito sa South China Sea, especially dito sa West Philippine Sea. So guluhin na lang, 'di ba? Mag-nitpick, target certain personalities even if clearly they should not be doing that. Kabastusan 'yan, 'di ba? Isa 'yan sa mga panggulo. Yes, pero doon nga natin sila binabanatan, yung paggawa nila niyan sa ating mga senador at kongresista at mga spokespersons. Pero ano bang posisyon ko? Wala naman akong posisyon. Dito nga sa Fox First, buhong-buho yung aking self-esteem. So, at nila ako papatulan, tapos araw-araw, baka bukas meron pa. Doon lang ako natawa. No, doon lang ako natawa. Kaya nga nung una ko nakita yan, akala ko nag-uusap kayo ng Chinese Embassy at ina-advise mo sila paano ako titirahin. Wala lang, yung unang impression ka lang. No? Yung unang impression. Wala naman ako naisip patik. Sen, kung ako kinonsulta ng Chinese Embassy kung paano kayo titirahin, hindi lang yan. Clearly.
Mm.